Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, kwentong bayan, at mga paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang tao. Layo ng kwentong ito na maghatid ng takot, hiwaga, at aral sa mga mambabasa at manonood. Hindi ito base sa tunay na pangyayari. Ang anumang pagkakahawig ng mga pangalan, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Hinihikayat namin ang mga tagapakinig na ito ay panoorin o basahin ng bukas ang isip at may paggalang sa kultura at paniniwala ng bawat isa. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, mainit ang sikat ng araw pero may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Mag-aalas 3 ng hapon nang una naming makita ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada sa tapat ng lumang waiting shed sa tapat ng simbahan. Tila pagod na pagod siya, may dala lang siyang isang itim na bag at suot ang isang simpleng puting bestida na medyo dumihan na sa alikabok ng daan. Sa unay inakala naming siya ay bisita mula sa kalapit na bayan, baka naligaw lang. Pero may kung anong aura sa kanya, parang may bumubulong sa likod ng isip ko na hindi siya basta-basta. Tahimik siya, hindi nangungusap at kapag tinitigan kanya, parang lumulubog ang loob mo sa lalim ng kanyang mga mata. Ako si Elmer, 18 taong gulang noong panahong iyon. Nakatira kami sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, malayo sa kabihasnan, puro palayan at bundok ang nakapaligid. Karaniwan na sa amin ang mga estrangherong dumadaan, pero kakaiba talaga ang dating ng babaeng iyon. Sinong kasama niya? Tanong ng Tsaselya ko habang sumisilip sa bintana. Wala po. Mag-isa lang siya. Ni hindi nga siya kumikibo, sagot ko. Baka aswang, sabay biro ni Kuya Ruel, ang pinsan kong palaging nagpapatawa pero laging nerbiyoso sa gabi. Ilang oras din siyang nakaupo sa waiting shed. Hanggang sa dumilim na't wala pa ring sumusundo. Doon na siya nilapitan ni Kapitan Isko. Miss, taga saan ka? May hinihintay ka ba? Tanong ni Kap lumingon siya, mabagal, parang mula sa malalim na pag-isip. Dito po ako pansamantala. May hinahanap lang po ako, mahinang sagot niya. Kinilabutan ako sa boses niya. Mababa, malamig, parang hangin sa loob ng kuweba. Pero malinaw ang bawat salita. Nakiusap si Kapitan na samahan siya sa barangay hall pansamantala. Ipinaghain siya ng kape, tinapay, at tinanong kung may kamag-anak siya roon. Umiling lang siya. Anong pangalan mo, Hija? Marina. Marina ano? Marina na lang po. Doon na nagsimula ang mga usap-usapan. Sino siya? Bakit wala siyang apelyido? Bakit siya napadpad sa baryo namin na bihirang mapasukan ng dayo? Noong gabing iyon, hindi agad natulog ang mga tao. Marami ang napasilip sa barangay hall. Ang ilan, dalay usisero lang. Ang iba, dalay kaba. Si Aling Minda, na laging nananaginip tuwing may parating na masama, nagsabi agad, may dalayang panganib. Hindi siya basta babae. Kinabukasan, ipinasya ni Kapitan na pansamantalang patirahin si Marina sa lumang bahay ng yumaong Mang Tomas sa dulo ng baryo. Wala nang nakatira roon at kailangan ng bantay. Tumango lang si Marina. Ni hindi siya nagpasalamat o nagsalita pa ng mahaba. Isang linggo ang lumipas. Tahimik lang si Marina. Halos hindi umaalis sa bahay. Pero ilang bata ang nagsabing nakita raw nila si Marina sa gubat tuwing madaling araw, nakaupo sa malaking bato at tila may hinihintay. Nagdarasal po siya, sabi ng isang bata. Hindi, umiiyak siya, kontra naman ng isa. Ay! Nakita ko may hawak siyang itim na manok, sabat ng isa pa. Doon na nagsimula ang mga bulong-bulungan. Si Marina raw ay hindi tao. May nagpakalat pa na may nakita silang malaking anino sa bubong ng bahay ni Mang Tomas. May umuungol daw tuwing hating gabi. Pero kahit ganun, may kakaibang hatak si Marina sa mga tao. Si Kuya Ruel, na dati takot sa anino, biglang naging masigasig magdala ng pagkain sa bahay ni Marina. Si Aling Linda, na dating tsismosa sa tapat ng sari-sari store, hindi na makita sa tindahan, lagi raw nasa gilid ng bahay ni Marina. Tinanong ko si Kuya Ruel, anong meron sa kanya? Sagot niya, hindi ko alam. Pero parang kailangan niya ng tulong, Elmer. Parang may iniinda siyang hindi natin alam. Isang gabi, nakita ko siya. Dumaan ako sa may likod ng bahay ni Mang Tomas dahil dadaan sana ako sa shortcut papuntang bukid. Natanaw ko si Marina sa ilalim ng punong mangga. Nakatayo siya. Nakaangat ang dalawang kamay. Sa harap niya, may parang anino sa lupa na umiikot. Hindi ako makagalaw.
Gusto kong sumigaw pero parang may humahawak sa bibig ko. Maya-maya, bigla siyang napalingon. Tumama ang mata niya sa mata ko. Nanginginig akong tumakbo pa uwi at buong gabing hindi ako nakatulog. Kinabukasan, nagkasakit ako. Nilagnat ng matindi. Para akong pinapaso sa init pero nanginginig sa lamig. Si Mama, nagsindi ng insenso at nagdasal. Si Lola, kumuha ng tubig na may asin at bawang at pinunasan ang buong katawan ko. Nang gumising ako kinabukasan, may papel sa may pinto. Sulat kamay, walang lagda. Ang nakasulat, hindi lahat ng nilalang ay kaaway. Minsan, sila ang tagapagligtas. Mula noon, nagbago ang tingin ko kay Marina. Pero sa likod ng lahat, alam ko, hindi pa ito ang simula. May mas malalim pa siyang dahilan kung bakit siya napunta sa baryo namin. At doon nagsimula ang tunay naming pakikipagsapalaran sa mahiwagang babaeng si Marina. Pagkaraan ng ilang araw mula nang manirahan si Marina sa lumang bahay ni Mang Tomas, unti-unti nang naramdaman ng mga taga-baryo ang mga pagbabago. Sa unay parang normal lang, mas malamig ang gabi, mas tahimik ang paligid, at tila mas madalas na tumitilaok ang mga manok kahit 10 oras ng gabi. Pero hindi nagtagal, nagsimula na ang mga mas malinaw na senyales na may kakaiba talagang nangyayari. Unang insidente, isang gabing walang buwan, may narinig ang mga bantay barangay na alulong ng aso na hindi katulad ng karaniwang alulong. Malalim, mahaba, at tila galing sa nilalang na mas malaki pa sa aso. Nang sinundan nila ang tunog, natagpuan nila ang isa sa mga aso sa baryo, patay, walang sugat pero tuyo ang katawan, parang piniga ng kung anong nilalang. Parang sinipsip ang kaluluwa, bulong ni Aling Minda habang pinagmamasdan ang labi ng hayop. Sumunod na gabi, may isa na namang hayop ang natagpuang patay, isang manok sa likod ng bahay ni na Aling Rosa. Ganon din ang kondisyon, walang sugat, walang dugo, pero wala ng buhay. Hindi raw ito basta sakit, sabi ng mga matatanda. Nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Isko. Pinag-usapan kung dapat bang ipaalis si Marina. Pero hindi sapat ang ebidensya. Hindi natin siya pwedeng pagbintangan ng wala tayong pruweba, giit ni Kapitan. Tama ka, Kap. Pero mula nang dumating siya, saka lang nagsimula ang mga ito, sagot ni Mang Doroy, ang isa sa mga pinakamatandang residente. Habang nagkakainitan sa usapan, biglang dumating si Marina sa barangay hall. Tahimik siya. Umupo lang sa likod. Lahat ay natigilan. Parang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid. Ako po'y humihingi ng paumanhin kung ako ang tinutukoy niyo. Pero wala po akong masamang intensyon. Wala po akong ginagawang masama sa lugar na ito, mahinahon niyang sabi. Walang nakaimik. Hindi dahil sa takot, kundi sa kung paanong dumikit ang kanyang mga salita sa puso ng bawat naroon. May bigat. May kalungkutan. May hiwaga. Kinabukasan, may mas matindi pang pangyayari. Si Mang Efren, ang mangingisda sa kabilang sapa, ay natagpo ang walang malay sa gitna ng palayan. May mga marka ng kuko sa kanyang likod at lig, parang hinabol at pinagtangkaan ng isang mabangis na hayop. Nakita ko siya. Babae siya. Lumilipad. Wala siyang mukha, sigaw ni Mang Efren ng magkamalay. Hindi na ito maikakailan ng mga taga-baryo. Isang nilalang ang gumagala tuwing gabi. Isang nilalang na hindi karaniwan. At sa isipan ng karamihan, si Marina pa rin ang tanging koneksyon. Pero may isang pangyayari na mas lalong nagpabago ng takbo ng lahat. Isang batang nawawala. Si Nika, 5 taong gulang, huling nakita na naglalaro sa bakuran nila bandang 6:00 ng gabi. Nang magdilim, hindi na siya makita ng kanyang mga magulang. Nag-organisa ang mga tao ng paghahanap. Nagtungo sa gubat, sa sapa, sa likod ng mga bahay. Lahat ay sinuyod pero walang bakas ng bata. Hanggang sa makalipas ang halos 8 oras, bandang 3:00 ng madaling araw, nakita siyang mahimbing na natutulog sa harap ng pintuan ni Marina. Hindi siya madungis. Walang galos. Walang sugat. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa isang puting bulaklak na hindi pa nakikita ng kahit sinong taga-baryo. Hindi po ako natakot. May kasama akong ate. Mabait siya. Kinantahan niya po ako habang natutulog, inosenteng kwento ni Nika. Ano nang itsura ng ate? Mahaba ang buhok. Walang paa. Muling naging mainit ang tsismis. Si Marina raw ay isang engkanto o aswang na may kakayahang agawin ang diwa ng mga bata at hayop. Pero may mga nagsimula ng magduda sa balitang ito,
kung gusto niyang gumawa ng masama, bakit ibinalik pa si Nika ng buhay? Isa sa mga naging palaisipan ay ang bulaklak na hawak ni Nika. Si Aling Gloria, isang albularyo, ay tumingin dito at natigilan. Hindi ito karaniwang bulaklak. Galing ito sa loob ng gubat. Mga halaman ng mga nilalang na hindi basta-basta lumilitaw. Lalong nahati ang opinyon ng baryo. Ang ilan, naniniwala nang dapat paalisin si Marina. Ang iba, nagsasabing siya ang dahilan kung bakit hindi tuluyang lumalala ang mga nangyayaring kababalaghan. Ako, si Elmer, nanatiling tahimik. Pero gabi-gabi, pinagmamasdan ko ang kanyang bahay mula sa bintana namin. Isang gabi, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng bakuran niya, nakatingala sa langit, parang may kausap. Biglang umihip ang hangin at isang anino ang dumaan sa bubong niya. Hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. At doon ko naisip baka nga siya ang inaakala nating panganib. Pero sa likod ng lahat, siya rin pala ang tagapigil sa tunay na kasamaan na hindi pa natin nakikita. Sa bawat baryo, may mga matandang hindi kailanman pumapalya sa pagtingin sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang mata. Sila ang mga tagapag-ingat ng kasaysayan, ng mga alamat, at ng mga lihim na isinambulat mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Sa baryo namin, sila'y sina Lola Sabel, Mang Cardo, at Aling Purang, mga kilalang tagasalaysay ng kababalaghan, at ang pinaniniwalaang may pang-amoy sa mga nilalang na hindi galing sa mundo natin. Pagkatapos ng insidente kay Nika, mas dumalas ang pagtitipon ng mga matatanda sa Bayanihan Hall, kahit walang formal na paanyaya. Doon sila nag-uusap palihim habang ang mga kabataan ay walang kamalay-malay. Pero ako'y nakisilip. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pangalan na matagal nang hindi binabanggit sa aming lugar, La Maria. Isang sinaunang katawagan daw sa mga nilalang na bumababa mula sa kabundukan tuwing panahon ng taglamig. Sila raw ay mga nilalang na may kakayahang mag-anyo ng tao, may amoy na parang bulaklak at usok, at lumalakad ng walang aninong naiwan sa liwanag ng buwan. Isang La Maria ang dumating. Hindi basta babae si Marina, bulong ni Lola Sabel habang inaapakan ang usok ng insenso. Narito siya hindi para manakit, pero para mag-ingat ng hangganan, dagdag pa ni Mang Cardo. Hangganan ng alin? Tanong ni Aling Purang. Ng dalawang mundo. Tila may sariling mundo si Marina, at alam ng matatanda na siya ay hindi tao, ngunit hindi rin kaaway. Para silang mga bantay, nilalang na hindi napapansin ng maraming tao pero narito upang balansihin ang mabuti at masama. Habang umiikot ang mga alingasngas, may isa pang kaganapan na nagpasabog ng mga takot ng mga tao. Si Tonyo, ang lasenggong naglalako ng gulay sa palengke, ay umuwi ng gabi at nagpakalasing sa may ilog. Kinabukasan, natagpuan siyang nangingisay sa may talahiban, nanginginig at paulit-ulit ang sinasabi. Hindi siya mag-isa, marami sila, hindi mo sila makikita pero nararamdaman nila ang galit mo, nagpatawag muli ng pagpupulong si Kapitan Isko. Gustong linawin ng barangay kung dapat pa bang hayaang manatili si Marina, pero tumindig si Lola Sabel at nagsalita sa harap ng lahat. Ang dapat ninyong tanungin ay hindi kung bakit siya narito kundi kanino siya nagtatago. O sino ang pinoprotektahan niya. Nabigla ang lahat. Nang tanungin pa si Lola Sabel, umiling lamang siya. Kailangan nating hintayin ang gabi ng kabilugan ng buwan. Doon natin malalaman ang buong katotohanan. At dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Bago pa man lumubog ang araw, nagsimulang mag-iba ang simoy ng hangin. Lumamig, kumulo ang ulap at tila may puwersang bumabalot sa kabuuan ng baryo. Ang mga aso, tahimik. Ang mga ibon, nawala sa paligid. At ang katahimikan, halos sumisigaw sa tenga. Mga 9:00 ng gabi nang biglang mawalan ng kuryente sa buong lugar. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ng babae ang gumising sa buong baryo. Galing ito sa direksyon ng gubat, malapit sa bahay ni Marina. Agad kaming nagtungo roon. Nagsama-sama ang mga kalalakihan bitbit ang sulo, habang ang iba na may dalang bawang, asin, at mga dasal na paulit-ulit. Pagdating namin sa lugar, naroon si Marina, nakatayo sa gitna ng bakuran, duguan ang palad at nakatingin sa isang nilalang na nakaluhod sa harapan niya. Isang nilalang na hindi ko kayang ilarawan, may balat na parang kahoy, mga matang pula, at isang ngisi na parang demonyo sa anyo ng tao. Hindi kayo dapat lumapit, sigaw ni Marina. Ito ang isa sa kanila ang gustong tumawid sa mundo ninyo. Napaatras kami. Maging ang mga matatapang na lalaki, hindi makakilos. Parang may bigat ang hangin na pumipigil sa amin. Ito ang dahilan kung bakit ako narito.
Ang puksain sila bago pa sila makapinsala, dagdag ni Marina, habang pinapatong ang duguan niyang palad sa noo ng nilalang. Sa isang iglap, nagliwanag ang katawan niya at nawala ang nilalang sa hangin, parang alikabok na tinangay ng hangin. Pagkatapos noon, hindi na kami nagsalita pa. Hindi na rin kami nagtangkang tanungin siya. Alam na namin, may ginagampanan siyang papel. May misyon siya. At kahit kami ay takot, alam naming mas malaki ang takot niya sa kung anong paparating. Ngunit ang tanong ay ito, ilang nilalang pa ang naghihintay sa dilim para tumawid sa ating mundo? Makaraan ang gabi ng kabilugan ng buwan, akala ng lahat ay tapos na ang pangamba. Ngunit ilang araw pa lang ang lumipas, muling nabalot ng takot ang baryo. Isang umaga, may sigaw na nagpagising sa buong komunidad. Nawawala si Obet. Ito ang pasigaw na balita ni Aling Lorna, ang ina ng 7 taong gulang na batang si Obet, na huling nakita bandang 4:00 ng hapon habang nagpapastol ng kambing sa may paanan ng gubat. Agad na nagtipon ang mga tao. Muling naghanap, nagsuyod sa bawat sulok ng masukal na kabubatan. Kasama kami ni Kuya Ruel, may dala kaming mga lampara at mga balutan ng asin, isang pamahiing pangontra sa nilalang ng dilim. Wala pa ring bakas ng bata hanggang sa sumapit ang dapit hapon. Bilang huling hakbang, nagdesisyon si Kapitan Isko na puntahan si Marina. Pagdating sa kanyang bahay, nakatayo siyang parang may inaabangan. Hindi siya nagulat sa aming pagdating, at bago pa man kami magsalita, sinabi niya na lang, ang batang hinahanap niyo ay nasa pagitan. Nagtinginan kami. Anong ibig mong sabihin, Marina? Tanong ni Kap, hindi siya kinuha pero hinila siya ng isa sa mga nilalang na nakatago sa loob ng gubat. Isa sa mga matagal nang hindi dapat lumalampas sa hangganan. Pwede mo ba siyang ibalik? Tanong ko, halos nanginginig. Tumango siya. Pero hindi ako pwedeng mag-isa. Kailangan ko ng isa sa inyo. Tahimik ang lahat. Walang gustong sumama. Hanggang sa ako mismo ang tumindig. Ako na lang, sabi ko, kahit alam kong delikado. Ewan ko kung anong nagtulak sa akin, baka takot, o baka dahil gusto kong maintindihan si Marina at ang mundo niya. Sumama ako kay Marina patungo sa pinakamatimtimang bahagi ng gubat, sa lugar kung saan, ayon sa matatanda, ay minsang pinaninirahan ng mga diwata at duwende. Pero ang lugar na ito ngayon ay tila nabalot ng ibang enerhiya. Mabigat ang bawat hakbang at malamig kahit mataas ang araw. Sa gitna ng gubat ay isang bukal na pinapalibutan ng matataas at lumang punong kahoy. Sa ibabaw ng tubig may manipis na ulap. Dito ako pinatigil ni Marina. Manatili ka sa likod ko. Anumang makita mo, huwag kang kikilos. Huwag mong sasabihin kahit ano, mariin niyang bilin. Tumayo siya sa harap ng bukal at nagsimulang bumigkas ng salitang hindi ko naintindihan. Parang sinaunang wika. Maya-maya, nagsimulang umikot ang hangin. Ang tubig ay parang umuusok. At sa gitna nito, lumitaw ang isang anino, isang hugis bata na unti-unting nagkakahugis. Si Obet. Nakatayo siya pero parang tulog, walang kamalay-malay. Ngunit bago pa siya ganap na mailapit ni Marina, isang bagay ang lumitaw mula sa lilim ng puno. Isang nilalang na parang tao pero may balat na kulay abo at ang matay pulang-pula. Parang aso kung tumingin at may ngipin na tila kutsilyo. Hindi mo siya pwedeng kunin, anang nilalang, ang boses ay paos at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi mo siya pag-ari. Hindi siya para sa inyo, sagot ni Marina. Nagtaasan ang balahibo ko. Ang damo sa paligid ay tila nalalanta habang nagsasalita ang nilalang. Tandaan mo, Marina, banta nito, hindi lahat ng ginagabayan mo ay ligtas. Isang araw, isa sa kanila ang tatalikod sa iyo. Pagkatapos nito, biglang lumiwanag ang paligid. Tumingala si Marina at nagpakawala ng malakas na sigaw, tila utos sa kalangitan. Pumikit ako. Nang idilat ko muli ang mata ko, wala na ang nilalang. Si Obet ay nasa mga bisig na ni Marina. Dali-dali kaming bumalik sa baryo. Iyak nang iyak si Aling Lorna nang makita ang anak. Pero ako, tahimik lang. Nakatitig kay Marina. Alam kong hindi lang si Obet ang iniligtas niya, pati kaming lahat. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Lumapit si Marina sa bahay namin at tumigil sa labas ng bintana ko. Maraming salamat sa tiwala, Elmer, Anya. Ano ba talaga ang totoo mong layunin dito, tanong ko. Hindi ko layunin ang manakit. Ako ay isang tagapamagitan. May mga pintong minsan ay pilit binubuksan ng mga hindi dapat. Ako ang bantay sa pintong iyon.
Tumingin siya sa langit. Pero may parating na mas malakas. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa mag-isa. At doon ko unang naramdaman, ang kwento ni Marina ay hindi lamang tungkol sa isang misteryosang babae sa baryo. Isa siyang sundalo sa digmaan na hindi namin nakikita. Pagkatapos ng pagbalik ni Obet, unti-unting nag-iba ang tingin ng mga tao kay Marina. Ang iba'y nagsimulang magpakita ng respeto, habang ang iba na may mas lumalim ang pagdududa. Isa pa rin siyang hiwaga na hindi matukoy kung dapat bang pagkatiwalaan o katakutan. Pero para sa akin, at sa mga nakasama sa gubat noong gabing iyon, alam naming may mas malalim pa sa pagkatao niya. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa talyer ni Mang Andoy, nakita ko si Marina sa tabi ng ilog, nakaupo, nakatanaw sa agos ng tubig. May hawak siyang lumang kwaderno, at sa kabila ng dilim, tila may sinisinat siyang liwanag mula sa kanyang balat. Lumapit ako sa kanya. "Bakit ka laging mag-isa?" tanong ko. Tumingin siya sa akin, ngumiti, pero hindi agad sumagot. Hindi lahat ng nilalang ay kayang ipaliwanag. Kahit ako, minsan, nalilito pa rin kung saan talaga ako nabibilang. Ibinuka niya ang kwaderno. Sa loob nito ay may mga iginuhit na mga simbolo, mga hugis bituin, mata, at mga bilog na may mga linya sa gitna. Hindi ko ito naintindihan pero alam kong may kahulugan. Ano yan? Mga marka ng mga bantay. Ang mga kagaya ko ay may kasaysayan na libu-libong taon na. Kami ang tinatawag sa panahon ng kaguluhan, hindi para pumatay, kundi para itama ang balanse ng enerhiya ng dalawang mundo. Napaupo ako sa tabi niya. "Bakit ka napadpad dito sa baryo namin?" tanong ko muli. Sandaling katahimikan. Tila may tinatago siyang mas mabigat. Dahil may nilalang na tumakas mula sa mundo naming nilimot na ng marami. Isa siyang dating bantay, tulad ko. Pero pinili niyang kalabanin ang batas ng liwanag. Pinili niyang gutumin ang takot ng tao. Tinatawag siyang Silab at alam kong narito siya sa paligid. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko o hindi, pero kung babalikan ang lahat ng nangyari, ang patay na mga hayop, ang kakaibang sigaw, ang paglitaw ng mga nilalang sa gubat, tila lahat ay may koneksyon. Ang bawat bayan ay may hangganan, hindi lang lupa kundi espiritual. Kapag ang balanse ng takot at paniniwala ay nasisira, ang mundo ng mga nilalang ay nakakapanghimasok. Ang Silab, pinapakain niya ang kanyang lakas sa mga taong may galit, takot, at inggit. At dito sa baryong ito, marami siyang mapagkukunan. Tahimik ako. Sa totoo lang, kahit ako, may galit sa puso. Sa tatay kong matagal nang umalis. Sa pinsan kong si Ruel na minsang pinagtaksilan ako. Sa mga kapitbahay naming tsismoso. Paano natin siya matutukoy? Hindi siya madaling makita. Pero may marka siya, ang mata niya, kapag tumingin, ay may dalawang anino sa likod. Hindi siya nasisinagan ng liwanag ng buwan. Kinabukasan, parang normal ulit ang lahat. Ngunit sa loob ko, hindi ko na mayalis ang kaba. Napansin ko rin si Marina, mas alerto, mas mapagmasid. Sa isang pagtitipon sa barangay, habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa paghahanda sa kapistahan, may isang lalaki na tumayo sa likod, si Mang Lito, isa sa mga bago sa baryo. Tahimik ito, ngunit laging nasa paligid. Wala halos nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Hindi ba't galing siya sa kabilang bayan? Yung nasunog, bulong ng isang residente. Biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi ni Marina. Hindi siya nasisinagan ng buwan. Pag-uwi ko, pinanood ko siya mula sa malayo. Doon ako natigilan. Sa kalye, habang kami ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, lahat kami ay may anino sa likod. Pero si Mang Lito wala. Kahit lumipat-lipat siya ng pwesto, tila hindi siya inaabot ng sinad. Tumakbo ako kay Marina. Nakita ko na siya. Si Mang Lito. Wala siyang anino sa ilalim ng buwan. Agad siyang bumangon. Oras na. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa gilid ng barangay hall. Dinala ni Marina ang kanyang kwaderno, at sa tabi niya ay may latang puno ng asin, bawang, at mga halamang gamot. Hindi ako lalaban para pumatay. Lalaban ako para hadlangan siya. Pero kailangan kong malaman may takot ba sa puso mo, Elmer. Tiningnan ko siya. At sa pagkakataong iyon, inamin ko. Pero hindi ko hahayaang pagharian ako ng takot. Ngumiti siya. Tama. Dahil ang mga taong natatalo ng takot, sila ang unang kinakain ni Silab. Sa mga susunod na araw, hindi lang lihim ang isisiwalat, kundi ang totoong anyo ng kaaway.
Ang buong baryo ay nasa bingit ng isang digmaan na hindi nila alam na bahagi sila. At si Marina, ang mahiwagang babae na inakala naming panganib, siya pala ang tanging hadlang sa pagwasak ng ating mundo. Lumipas ang 3 araw matapos naming matuklasan ang tunay na anyo ni Mang Lito. Ang buong baryo ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay parang unos na nagbabadya. Ang mga matatanday nagkumpisal na minsan nang dumaan sa kanilang kabataan ang parehong takot, isang aswang na hindi hinuhuli sa anyo kundi sa presensya. Si Marina, na inakalang kalaban, ngayon ay tanging inaasahan ng mga taong unti-unting naniniwala sa kanyang layunin. 14 ng buwan nang sumapit ang pinakamasidhing gabi. Mula pa lamang hapon, makulimlim na ang langit. Walang buwan, walang bituin. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat, parang may bumubulong sa bawat sulok ng baryo. Sa mga bubungan ng bahay, may mga kaluskos na hindi maipaliwanag. Ang mga aso, tahimik, parang pinutol ang kanilang boses. Nasa gitna kami ng barangay, kasama si Marina at ilang matatapang na kalalakihan, sina Kuya Ruel, Mang Temyong, at pati na rin si Kapitan Isko. Lahat kami may dalang sulo, asin, bawang, at panalangin sa puso. Ngayon darating ang silab, bulong ni Marina. Ngayon niya susubukang lusubin ang baryo. Pero tandaan nyo, hindi siya mag-isa. Kailangan nating magkaisa. Sa unang ulos ng hangin, isang babae ang napasigaw sa gilid ng baryo. Si Aling Purang, sigaw ni Kap, tumakbo kami roon. Natagpuan namin siyang nanginginig, hawak ang leg. Nakita ko siya si Mang Lito, hindi na siya tao ang mata niya, pula at ang anino niya, dalawa. Bigla kaming nakarinig ng alingawngaw ng sigaw mula sa iba't ibang dako. May mga bahay na kumalabog ang bubong. May mga aninong lumilipad. At doon, sa gitna ng kalsada, lumitaw si Mang Lito, hindi na sa anyong tao. Ang kanyang balat ay kulay abot parang nangangaliskis. Ang mata niya ay naglalagablab. Ang dila niya ay mahaba at ang kuko ay tila bakal. Sa bawat hakbang, parang gumagalaw ang lupa. Sa likod niya, may mga nilalang na wala sa anyong kilala, mga nilalang ng dilim na tila ginising mula sa ilalim ng lupa. Iligtas niya ni Ele Bata, sigaw ni Kapitan. Nagsimulang kumalat ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng baryo. Si Marina, sa gitna ng kalsada, hinarap si Silab. Hindi ka nakabilang sa mga bantay, sigaw niya. Hindi na ako alipin ng liwanag, tugon ni Silab. Panahon na para ang mundo namin ang mangibabaw. Sabay sabog ng itim na usok mula sa kanyang kamay. Natakpan ang paligid. Ang mga anino ay nagsimula ng umatake sa mga bahay. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, si Marina ay hindi natinag. Mula sa kanyang kwaderno, binigkas niya ang mga sinaunang salita, at biglang bumukas ang lupa. Mula rito, lumabas ang liwanag na tila apoy ng langit. Ang ilang nilalang ay nagliyab at naglaho. Pero si Silab ay mas makapangyarihan. Hinampas niya si Marina ng kanyang kamay at tumilapon siya. Agad kaming tumakbo sa kanya pero pinigilan niya kami. Huwag may proteksyon ang paligid. Panatilihin niyong ligtas ang mga tao. Napatingin ako sa paligid. Ang baryo ay parang naging isang larangan ng digmaan. May mga nilalang na umaakyat sa bubong, may mga tinatapakan ang alagang hayop, may mga umaatungal sa ilalim ng lupa. Ngunit may liwanag sa bawat sulo at bawat dasal ay tila sandata. Si Kuya Ruel ay tinamaan ng isang aninong may matulis na kamay, pero bago siya mahila, itinapon ko ang asin sa nilalang at agad itong nagliyab. Dito tayo. Sa ilaw. Sa ilaw, sigaw ni Kapitan habang tinatawag ang mga residente papunta sa sentro ng barangay. Dumating ang punto na si Silab at Marina ay muling nagharap. Hindi mo sila matatalo, bulong ni Marina. Hindi ko kailangan. Basta't matakot sila, sapat na, sagot ni Silab. Ngunit hindi natakot ang nangingibabaw sa baryo. Sa bawat sigaw ng inglaban, sa bawat paghawak ng asin, sa bawat pagkakaisa ng mamamayan, humina ang kapangyarihan ni Silab. Bumagal ang kanyang galaw, nang hina ang kanyang tinig. At sa huling salitang binitiwan ni Marina mula sa kanyang kwaderno, isang liwanag ang bumalot sa katawan ni Silab. Napasigaw siya. Naghuramentado. At sa isang pagsabog ng enerhiya, naglaho siya kasabay ng kanyang mga nilalang. Tumahimik ang gabi. Ang mga alingawngaw ay nawala. Ang hangin ay lumiwanag. Ang buwan ay muling lumitaw. Bumagsak si Marina sa lupa. Agad ko siyang nilapitan. Marina, tapos na, sabi ko. Umiti siya, pagod na pagod. Hindi pa pero salamat hindi ko magagawa ito mag-isa.
Mula sa gabing iyon, nagbago ang baryo. Ang dating mga takot, napalitan ng paniniwala. Ang mga tanong, napalitan ng pasasalamat. Si Marina, ang babaeng inakala naming aswang, ay isang bantay. Isang tagapagtanggol. Pero sa kanyang mga mata, alam kong may susunod pa. At sa kanyang mga huling salita bago kami maghiwalay, iniwan niya akong may tanong sa puso. Matapos ang matinding laban sa baryo, muling nanumbalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na may kasamang kaba o pangamba. Ngayon, ang katahimikan ay may dalang paggalang at kaunting pangungulila. Si Marina, ang mahiwagang babaeng minsang kinatakutan, ay naging isang bayani. Ngunit pagkatapos ng labanan, bigla na lamang siyang nawala. Walang nakakita kung saan siya tumungo. Wala ring bakas ng kanyang mga gamit sa lumang bahay ni Mang Tomas. Para bang isa lamang siyang ulap na lumampas sa ating mundo. Pero iniwan niya ako ng isang bagay, ang lumang kwaderno na may mga simbolo, dasal, at kasaysayan. Araw-araw, binubuklat ko ang kwaderno, at unti-unti kong nauunawaan ang mga nakasulat. Hindi ito basta sulat. Isa itong tala ng kasaysayan ng mga bantay, ang mga nilalang na hindi mula sa mundo ng tao, ngunit itinalaga upang maging tagapagbantay ng balanse ng liwanag at dilim. Sa ika-2 linggo ng kanyang pagkawala, isang matandang lalaki ang dumating sa baryo. Taga-kabilang probinsya raw siya, at matagal nang naghahanap kay Marina. Nalaman niyang narito siya sa amin dahil sa kakaibang enerhiya na nagmula sa baryo matapos ang labanan. Ang kanyang pangalan, Lacansol, at ayon sa kanya, siya raw ay tagabantay din, pero mula sa mas mataas na lupon. Marina ay hindi lang isang bantay, paliwanag ni Lacansol habang kami nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa may ilog. Siya ang anak ng dating pinuno ng mga tagapag-ingat ng hangganan. Pero dahil sa isang pagkakamali, siya ay pinarusahan. Nagulat ako. Anong klaseng pagkakamali, tanong ko. Ipinagtanggol niya ang isang nilalang na itinuturing naming kalaban. Ipinaglaban niya ang awa. Sa aming mundo, kapag pinili mo ang damdamin kaysa sa batas, ikaw ay itinatakwil. Kaya siya ay ipinatapon sa mundo ng tao. Walang karapatan, walang kapangyarihan. Ngunit nanatili pa rin siyang tapat sa layunin. Iyon pala ang dahilan. Ang hiwagang bumabalot sa kanyang pagkatao ay hindi bunga ng lihim kundi ng sakripisyo. Bakit hindi siya bumalik sa inyo pagkatapos niyang iligtas ang baryo? Dahil ang kanyang puso ay nananatili rito. At dahil may natitirang banta, ang silab ay hindi tuluyang naglaho. Umurong lang. Nagkukubli. Tila pumintig ang puso ko sa takot at pananabik. Ibig mong sabihin babalik siya? Ngumiti si Lacansol. Hindi ko masasabi. Ngunit kung sakaling hindi baka may ibang kailangang pumalit. Pinagmasdan ko ang kwaderno. Sa dulo ng bawat pahina ay may kakaibang marka, tila guhit na unti-unting binubuo. At sa huling pahina, isang sulat kamay ang naroon, tila isinulat sa huling sandali, Elmer, kung binabasa mo na ito, alam kong hindi mo ako hinusgahan. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, ngunit kung sakaling hindi ko nakayanin ikaw ang tanging tao na may pusong sapat upang tumingin sa dilim at hindi matakot. Sa ilalim ng bawat takot ay may dahilan. At sa ilalim ng bawat dahilan may liwanag. Alagaan mo ang baryo. Alagaan mo ang sarili mo. At alagaan mo ang liwanag. Naluha ako habang binabasa ito. Hindi ko akalaing ako ang magiging bahagi ng mundong minsan kong kinatatakutan. Pero ngayon, unti-unti kong nauunawaan, hindi lang si Marina ang pinili ng tadhana kundi pati na rin ako. Mula noon, sinimulan kong aralin ang mga nilalaman ng kwaderno. Sa tulong ni Lacansol, natutunan ko ang mga dasal, ang mga simbolo ng proteksyon, ang kahulugan ng mga hangganan, at ang ugat ng bawat nilalang na nagmumula sa dilim. Sa loob ng ilang buwan, natuto akong makinig sa hangin, magbasa ng anino, at makiramdam sa mga puwersang hindi nakikita ng mata. Hindi bilang tagapagtanggol na katulad ni Marina, kundi bilang tagapagdala ng kanyang alaala at marahil ng kanyang misyon. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tapat ng bahay namin, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Walang buwan, walang bituin, ngunit ramdam ko ang presensya ng isang pamilyar. Paglingon ko, may aninong dumaan sa bakuran. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito'y payapa. At sa mga dahon ng punong mangga, narinig ko ang isang pamilyar na boses, hindi lahat ng ipinatapon ay nawawala. Minsan, sila ang kinakailangang mawala upang sa tamang panahon, ikaw ang matagpuan. Sa baryong minsang binantayan ni Marina, ngayon ay may bagong lihim.
At sa katahimikan ng gabi, ang kwento niya ay nananatiling buhay, hindi lang bilang isang mahiwagang babae, kundi bilang isang tagapagligtas na pinili ng liwanag at minahal ng dilim. Lumipas ang ilang buwan. Sa panlabas na anyo, tila balik sa normal ang aming baryo. Masaya ang mga tao. Nagbalik ang palengke, ang mga kainan, ang mga kwentuhan tuwing gabi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam naming hindi pa tapos ang laban. Araw-araw, binubuklat ko pa rin ang kwaderno ni Marina. Isa itong gabay, hindi lang sa pagtuklas ng kanyang mundo, kundi sa pagtuklas ng sarili kong kakayahan. Unti-unti, natutunan kong humawak ng liwanag, isang uri ng enerhiyang hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Nakakatakot sa simula, pero mas naging malinaw ang dahilan, ako na ang bagong bantay. Si Lacansol ay patuloy na bumibisita. Isa siyang guro, at sa kanya ko nalaman na ang mga bantay ay hindi ipinapanganak, sila'y hinuhubog sa panahon ng pangangailangan. Ang mga nilalang ng dilim ay marunong maghintay, magkubli, at umatake sa oras na mahina ang loob ng tao. At dumating na ang hudyat. Sa mismong araw ng kapistahan ng baryo, habang ang mga tao'y abala sa parada, may batang babae na biglang nawalan ng malay. Sa ospital, walang maipaliwanag na sakit. Ngunit sa kanyang braso, may nakaukit na hugis bituin na tila sinunog. Nang makita ko ito, alam kong hindi ordinaryong karamdaman. Ang marka ng panawagan, sabi ni Lacansol. Ibig sabihin, may bagong nilalang na gustong tumawid sa hangganan. At pinipilit niya itong gawin sa pamamagitan ng kawalan ng kamalayan. Kinagabihan, ako'y nanatiling gising. Bawat anino, bawat ihip ng hangin ay pinakikinggan ko. Dala ko ang asin, bawang, at ang kwaderno ni Marina. Sa may likod ng baryo, may bahagi ng gubat na tinatawag naming bungad ng itim na lupa, isang lumang bahagi na matagal nang iniiwasan dahil sa mga alamat ng pagkamatay ng hayop at mga biglaang pagkawala noon. Doon ako nagtungo. Paglapit ko sa gitna ng gubat, naramdaman ko agad ang bigat sa hangin. Hindi malamig kundi mainit na parang usok. Ang lupa ay basa ngunit walang ulan. At sa gitna ng clearing, may nakatayong nilalang, hindi tao, hindi hayop. Kulay abo ang balat, may mga ugat na tila may sariling galaw, at mga mata nitong walang puti, puro dilim. Hindi siya nagsalita. Pero naramdaman ko agad ang takot. Dumapo sa dibdib ko, sa ulo, sa baga, parang sinasakal ng sarili kong pangamba. Ito na ang huling banta. Hinugot ko ang asin, itinapon sa paligid ko, at binigkas ang dasal mula sa kwaderno, sa ngalan ng liwanag, at ng daang hindi dapat tawiran, isinasara ko ang landas ng kadiliman. Huwag kang lalampas sa mundo ng may puso at alaala. Ang nilalang ay nagsimulang gumalaw. Tumawa ito. Boses na parang basag na salamin. Isa ka lang bata. Hindi ka katulad ng nauna, wika nito sa isipan ko. Hindi ko kailangang maging siya, sagot ko. Ako si Elmer at ako ang bagong bantay. Sabay sabog ng puting liwanag mula sa kwaderno. Biglang umalingaw-ngaw ang hangin. Nagsimulang magliyab ang paligid, hindi sa apoy, kundi sa liwanag. Ang nilalang ay nagsimulang umurong. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, may iniwang salita, hindi ito ang huli. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tahimik akong bumalik sa baryo. Walang nakaalam kung anong laban ang naganap sa gubat. Wala ring nakaramdam ng pangamba dahil walang nangyaring masama sa kapistahan. Ngunit alam ko sa puso ko, ito na ang simula ng isang bagong yugto. Sa bahay, binuklat ko ang kwaderno. At sa pinakabagong pahina, lumitaw ang isang linya na hindi ko pa nababasa dati. Parang isinulat na lang mag-isa, ang bantay ay hindi kailangang maging katulad ng nauna. Ang tunay na bantay ay yung naninindigan kahit walang nakakakita, kahit walang naniniwala. Doon ko naisip, ang tungkulin ay hindi batay sa lakas, kundi sa puso. At si Marina, bagamat wala na sa amin, ay nananatiling gabay. Sa hangin. Sa alaala. Sa liwanag. Epilogo, marami pa ring hindi alam ang mga taga-baryo. Para sa kanila, normal lang ang buhay. Pero ako, tuwing may umuugong na hangin sa gabi, alam kong may mga mata na nanonood. Hindi para manakot kundi para magpaalala. At kung darating ang panahong ang dilim ay muling magtatangkang pumasok sa ating mundo, hindi na kami mangangapa. Dahil may bagong bantay na. Dalawa.